Okay, mula kay Ah? 7215. Good nun, Chef. Ano po ba ang stationary oven? Heavy duty ba yan? Stainless ba ang bubong niya sa oven? Please, pakisagot, Chef. Thank you so much, Chef. Okay, thank you kay mahirap banggitin ang pangalan mula sa ating YouTube channel. Ang inyong concern dito sa oven, kung stationary ba or stainless ba or heavy duty. Ang stationary oven kadalasan talaga ay pang heavy duty. Merong stainless, meron ding metal. Meron ding metal ang ating stainless oven. So, ibig sabihin, ang ating stationary oven ay kadalasan talaga pang heavy duty. Yes! Nasa inyo yan kung i-personalize nyo ang inyong, kung mag-order kayo sa mga fabricator, pwede naman talaga yun, o kaya customize para magiging pure stainless. Kadalasan talaga, ang stainless niyan yung front lang natin. Oo, yung front. O meron pang silver window sa harap. Mga glass window sa harap mismo. Yun ang ating mga oven na pang stationary na talaga namang pang heavy duty. Pang heavy duty talaga yan na mga ganyang oven. Payo ko talaga sa ating mga ka-bakers na mga beginners na hindi pa nila alam ang ganyang mga klaseng bakery equipment. Matuto tayong mag-research, matuto tayong magtanong-tanong. Magtanong-tanong talaga tayo bago tayo bumili. Yung bang napakaraming magandang feedback na ibabalik sa atin. Kisa bibili lang tayo na diretso nakikita lang natin, uy, pure stainless to, ganito. Pwede na to, mas mura pa. May 4-3 layers. Isipin yung mabuti, guys, ka-baker, ha? Isipin yung mabuti. Hanggat hindi nagkakahalaga ng 10K pataas yan, ang ating mula sa 2-3 oven or 4-3 capacity, ang ating oven na stationary, kung hanggang 10K lang 10K pababa yan, masasabi nating hindi talaga yan pang heavy duty. Kasi sa mahal ng mga materialis ngayon, ang ating oven talaga, sa aking mga pag-research, ang 4-3 oven ngayon nasa 15K to 17K na. 4-3 capacity lang yan, dalawa sa baba, dalawa din sa taas. So kung ako ang inyong tanungin, kung papiliin lang naman kayo ng oven, doon na kayo talaga mismo sa sigurado. O halimbawa, pag bago pa kayong gusto nyo pa talaga na pangsimula lang, gusto nyo pa talagang isubok, o nasa inyo na po yan, kayo na pong bahala dyan. Basta bago tayo bibili ng mga equipment sa ating bakery, kailangan talaga matuto tayong, wag natin suluhin na maganda na ito. Magtanong-tanong tayo sa mga masasabi nating may alam, hindi man doon sa mga expert. Hindi lang 1, 2, 3, 4, 5, o hindi lang. Mahalaga talaga magkatugma ang kanilang mga kasagutan. Kasi pag nabili na natin yan, kung hindi natin na gusto, sayang naman din ating pambili, ng hirap mag-ipon sa panahon ngayon. Oo. O yan lang guys ang aking masasabi sa inyo. Marami namang klase talagang oven, sir, na inyong gugustuhin. Basta maka-research lang kayo ng bakery equipment supply. Napakadami po talaga yung mga klase-klase na mga oven na pwede nating bibilhin directly na sa kanila. Siyempre, mas maganda kung mayroong budget, kailan talaga pumunta na kayo sa brand nyo. Kung may budget lang naman. Ngayon kung wala, may mga sikanhan na binibenta ngayon. Kung meron kayong matipuhan yan, or gugustuhin nyo na yun ang bibiliin kasi kompleto na nga, kahit pa paano, pupuntahan nyo rin mismo talaga dyan sa kanilang mga pinagbentahan para makakasiguro tayo. Pag second hand, wag tayong, hanggat maaari, wag tayong pumayag na babayaran natin na hindi natin na actual na nasaksihan yung mga binebenta nila at nasubukan mismo. Kasi may mga second hand na palibasa hindi natin na personal na check niyan, hindi natin na tingnang mabuti,
yun pala may mga problema, especially na sa mga makina. May mga makina na yan, like a roller, spiral mixer, planetary mixer, stand mixer, yung mga slicer. Kailangan good condition kahit paano. Ngayon kung hiwala man, may konting sira, at least alam natin na ganun pala ang ating bibilhin. Yes! Kasi marami na talaga ngayon na nabigla na lang sila na 3 months pa daw nagagamit, tapos pagdating pala sa kanila, malalaki ng mga damage nito or may mga problema na especially sa mga pyesa. Yun lang guys, yun lang paalala ko sa inyo. Napakaganda pag bumili tayo ng second hand dahil makakamura tayo. Pero make sure lang din talaga na atin talaga itong masisiguro na talagang mapakinabangan pa natin. Oo. Kasi karamihan naman talaga sa mga nagsasara mga bakery ngayon, marami din talagang mga gamit na talagang magpapalit sila ng business. Sayang naman yung mga gamit nila na puro naman din original. Oo. Hanggat maaari, huwag nating kalimutang magtawad o tumawad sa kanilang binibitiwang halaga sa atin. Kasi once na dire-diretso lang tayo, syempre analyze natin talaga, isipin nating mabuti at wag kaagad magdesisyon agad-agad. Oo. Yes! Hanggat maaari talaga, susuriin talaga muna. Suriin yung mabuti muna. Maring next day, balikan na lang. Kasi pag ang bagay talaga na para sa inyo talaga, may maraming kadahilanan na mapunta talaga sa atin yan. Sa inyo ang mga ganyang bagay. Mga ganyang gamit na manghinayang tayo tapos pala magkakaroon lang tayo ng sakit lang sa ulong nandyan na sa atin, di ba? Okay? Yan lang guys, sir, sa inyong tanong, maniguro lang tayo o maniguro tayo talaga na nagiging kapaki-pakinabang ang ating binibiling equipments. Okay? So maraming salamat sa inyong mga concern. For more baking content, follow for more.